Kailangan nating magsipag, kailangan nating maging maagap sa lahat ng araw, sa araw-araw, no? Kailangan nating sipagan at seryosohin ang pagtulong. Ika nga, what our friends are for. Charity natin. At siyempre, andoon pa rin yung pagiging humble natin. At sa pakikisama sa grupo. Kasi napaka-sacred po ng kasal, di ba? Pag sinasabi natin kasal, talagang dapat buo kayong dalawa, na buo na yung desisyon nyo na humarap sa altar, di ba? Magsumpaan sa harap ng Diyos, sa harap ng tao. Gusto ko talaga na talagang prepared kami, or ready kami sa bagay na darating yan. Pero if ever man na darating yun, syempre kung anong mga desisyon nilang talagang suportado pa rin tayo. Sa atin, ang meron tayo sa ating team ay syempre yung yung samahang yung samambang hindi plastikan, yung tunay na samahan. Okay. So, alam natin na lahat tayo may kanya-kanyang pag-iisip, may kanya-kanya tayong takbo ng utak kung paano magdesisyon sa ating mga gagawin, no? Siyempre, lahat tayo tao, nagkakamali. Pero ang sa akin lang dito, so ayan mga kalingap, hello po sa inyong lahat. So ayan, nagbabalik po muli tayo mga kalingap dito sa ating pag-uusapan, di ba? May mga iba't ibang katanungan na talagang galing sa ating mga viewers, sa ating solid na mga viewers, mga reactors, no, sa RORD po mga kalingap, Rochelle Official Reactors and Defenders. So ngayon mga kalingap, iba't ibang topic naman po ang ating pag-uusapan ngayon. And syempre, ito po ay galing sa ating mga sakalan po ng mga reactors. So bago po mag-start po mga kalingap ang ganitong usapan, so syempre ask po tayo ng guidance kay Lord, no? Para mas lalo tayong i-bless at lalo tayong ma-provide ng knowledge about dito, no? So ayan ang magpe-pray po, no, si Kuya Alex Librada. So ayan, iyuko lang po natin yung ating mga ulo at tayo po ay manalangin, no? Panginoon, i-guide nyo po kami sa gabing ito at buksan nyo po ang bawat isipan po namin na masagot po namin ng maayos ang mga katanungan po ng aming mga reactors, no, na lahat po ng kanilang mga katanungan ay maibigay po namin mabigyan po namin ng magandang kasagutan. At salamat din po Lord sa protection na binibigay nyo sa amin sa araw-araw sa aming mga misyon. Maraming salamat po Lord, at humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan na nagawa sa isip, sa salita at sa gawa. At nagpapasalamat din po kami Lord sa lahat ng blessing, sa lahat ng grasya na binibigay nyo po sa amin, ipinagkaloob nyo sa amin sa araw-araw. At bigyan nyo pa po ng maraming blessing ang mga taong nagbigay ng tiwala at pagmamahal sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na po sa aming mga minamahal na sponsor. Bigyan nyo pa pala sila Lord ng bless, no? I-bless nyo po sila, bigyan nyo sila ng maraming blessing para mas marami pa po silang matulungan sa mga po namin, sa mga tinutulungan po namin. So lahat po ng aming kahilingan, lahat po ng aming hinihing kapatawaran ay binibigay po namin sa iyo Lord. Sana ipagkaloob nyo sa amin. In Jesus name, Amen. Amen. Sa vlog na ito mga kalingap, ulit po ang part 2 mga kalingap sa ating Q&A. Kasama po ang kasamahan natin dito, no. So andito po sila mga kalingap. Yo. Ayun. Si Glyza.
Yan. So si Kuya Toto, hinihintay na lang po namin at si Langga mga kalingap hindi pa nakalabas sa work niya, no? Kasi nga deployment na po niya sa kanyang immersion. So ngayon mga kalingap, special po ang ating mga tanong ngayon kasi galing po sa ating mga sakalam na mga reactors, no? Reactors po ng RORD, Rochelle Official Reactors and Defenders. So andito na po sa aking kamay andito na po sa aking kamay sa aking cellphone mga kalingap ang mga tanong nila, no? Isa-isa po sa amin, no? So bawat po isa sa reactors, bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang tanong para po sa iisa sa amin. So ngayon po, wag na po nating papatagalin po ang programa ito, So ayan, magsisimula po tayo mga kalingap. Syempre tayo yung magtatanong una, no? So itong tanong na ito ay para naman kay VG Scheme Official, kung saan natutok yung ating flashlight. Una pa lang nung narinig ko sa mga reactors galing yung mga sakto dyan si Kuya Jan. Ayan, sige pa, habulan. Nung narinig ko pa lang yung about sa mga reactors na anong nag-sink in yan, sa mind mo, bro? First kinakabahan tayo impression. kasi syempre, di ba, karamihan dyan mga analyst and then talagang hinihimay nila kung ano ba yung mga characteristic and kung ano ba yung nararapat na tanong para dito sa mga bawat taong isa sa atin, di ba? Kinakabahan ako. So, bro, sige siya, ito na ha. Sige. Ito ay question from Tita Liza Naval. Kilala mo si Tita Liza Naval? Oo. Ayun. Question for Kim. Okay. Alam namin or natin ngayon na mahina ang views ng mga charity vlogs. Ano ang gagawin mo para ma-improve mo ang iyong charity vlog at gaano kaseryoso ka sa pagcha-charity? Magandang tanong kasi tayo lahat nasa sitwasyon ngayon na kinakaharap natin 'yan, no? And kung paano yung gagawin ko para ma-improve yung ginagawa kong pag-charity. Siguro siguro maging consistent na sa ako kung ano yung kaya ko lang maitulong muna, no? And syempre yung tanong naman kung seryoso ba ako o totoo ba ako sa ginagawa ko. Kayo naman po yung makapagpatunay noon, no? Kasi kung ako sabihin ko nga na seryoso ako pero in action hindi, 'di ba? Kayo naman po yung makakapag sabi noon. Pero kung tatanungin, seryoso po ako at gusto ko at mahal kong trabaho ko, no, sa pagtulong simula sa simula. Yun nga lang may mga pagkakataon katulad nito na gustuhin man natin na mag-charity, no? Talagang sapat lang din talaga yung kinikita natin. At yun nga, kung ano yung kaya lang natin, di ba? Yun naman ang sabi ni Kuya Val. Kung ano yung kaya lang natin maitulong, yun na muna. And then, lahat naman tayo nangangarap, di ba po, na makatulong pa ng mas higit pa. Lalo na kung deserve naman ng tao na yun o yung beneficiary natin ng tulong. So, yun lang po, ang hiling ko is yung patuloy nating suportahan, no? Ang lahat ng mga charity vlogger, mga nangangarap makatulong sa kapwa. At saan nyo naman po na gagawin namin yung best namin sa araw-araw. Thank you po. Ayun, thank you so much. Galing ha. Walang tissue. Wala. See you next time na lang mag-provide Tama tayo ng tong tissue. tanong na to, tama. So, Kasi ayan, para bro, ma-voice out salamat natin, po. di ba? Kaya, Ayan. ano ba yan? So next question para kay ganyan daw. Ching! Ay grabe. Kanino? Kay Kuya Alex Librado Vlogs. So ang tanong ay galing pa rin kay Tita Liza Naval. So ang tanong ay bilang isang charity vlogger, ano pa ang kaya mong gawin para mapalawig ang pagtulong mo at paano mo ma-improve ang pag-charity vlog mo? Ayan, napakagandang katanungan, ano? Para sa akin, mako-continuous natin yung ating pagtulong, no? Kahit wala tayong bagsak yung ating revenue or views sa sa sinasabi natin lagi na sa abot ng ating makakaya. Kasi marami namang paraan, no? Maraming paraan para makatulong. Hindi lang sa nagbibitaw tayo ng malaking pera or magbibigay tayo ng pera, hindi lang sa ganung paraan para makatulong tayo. So para ma-continuous yung ating charity work,
kailangan nating magsipag, kailangan nating maging maagap sa lahat ng araw, sa araw-araw, no? Kailangan nating sipagan at seryosohin ang pagtulong, no? Ilagay sa puso at sa isipan na ang ating ginagawa ay galing sa ating puso, no? Totoong pagtulong, yung sinasabing genuine charity para sa ating ginagawa. So yun, para ma-continuous natin yan is very simple, no? Kailangan nating sipagan, doble kayod, no? Lahat gagawin natin para maipagpatuloy natin yung pagtulong sa abot ng ating makakaya. So yun lang, ganoon lang po yung sa akin. Salamat. Yes. At ayun po, itong pangatlong tanong, no, para po ito sa lahat ng staff ni Roel, no. Galing po kay Borloloy Thinking. Ayun. Shout out po kay Sir Borloloy Thinking. So, ito yung pangatlong tanong. Teka lang. Ayun. Kung may dumating mang problema sa Rochelle, handa ba kayo na damayan o ipagtanggol ang Rochelle kahit ito pa pagsimulan ng maaari pagbash sa inyo? Kaya nyo bang protektahan ng Rochelle kahit anong mangyari? Pipili ako ng sasagot. 'Di ba? Kasi any staff. So gusto ko sasagot ay si Kuya Toto. Okay. Medyo pagod pa, no? Okay, sa part ng dalawa, total nandito tayo Ika nga, what our friends are for, diba? Ano na tayo dito? Dami-dami na tayo dito, no? Hindi naman sa pero tayo ngayon kumbaga dito tayo sa industriya bilang isang kapatid. Problema ng isa, problema natin lahat, diba? Ngayon, kung sabi na ipaglaban, yes, ipaglaban ko sila, diba? Kung meron mas kanilang merong mga abuso, diba? Kung merong hindi magandang kumbaga kung merong una na yung nagbabanta, diba? Nandiyan tayo sa kanila, ka-escort tayo sa kanila, nandiyan tayo sa likod nila o sa harapan man nila. Kaya siyempre handang-handa kahit na ikakasira ng ating channel yan. Salamat. Ayos. Galing. Nandiyan kay Kuya Toto. Ayan, ang next na magtatanong ay si Kuya Alex. Pipili pa siya ng tanong. Ito, question sa whole team ni Roel Matubang. Ayan. Ano yung kailangan i-improve sa inyo, sa tingin nyo, para mas maraming susuporta sa charity vlogs? Siguro ang sasagot niyan ay si Kuya Victor. Kaninong question yan, Dong Alex? Lang, walang nakalagay eh. Ate Yoli. Okay, Ate Yoli, napakagandang tanong yun. Yan. Kabsat Lane. Kay From Kabsat Lane. So, ang dapat gawin na para mapaganda yung charity natin, sinabi na ni Dong Alex kanina na dapat kailangan masipag tayo sa pag-scout, sa pag-charity para ma-improve po natin yung pagiging charity natin. At siyempre andoon pa rin yung pagiging humble natin. At sa pakikisama sa grupo, sa pag-charity. Kailangan magiging mabait tayo at damihan pa natin yung charity natin para magiging kagaya nila ni Dong Alex at saka ni Kim at saka ni Dodong na nagiging kilala sila sa pagiging charity. So yun lang sa akin. Yun,
habang namimili si Victor, may dagdag ako doon, no, sa tanong ni Kabsat Lane. Ayan, para sa atin lahat, kasi yung pagiging pag-stay ng yung pag-stay o pananatili ng ating mga supporters, yung susuporta sa atin, ibigay natin yung tiwala, no, tiwala natin sa sarili natin para makita nilang pagkatiwalaan tayo. Yun ang number one sa para yung susuporta sa atin ay susuportahan tayo ng hanggang dulo, no? Kasi papakita natin na maging totoo tayo sa lahat ng ginagawa natin, yung pagiging tapat, no, sa mga taong tumutulong sa atin, yung mga susuporta sa atin papunta doon sa ating mga beneficiaries. So kailangan nating mailatag lahat para maibigay natin yung tiwala ng ating mga viewers, ng ating mga supporters, lalo na sa mga sponsor po natin. Yun lang, no, pagiging tapat at totoo. Ito para kay Dodong Roel. Coming from Lisa Nabal. To Roel, kung sakali lang ito, karamihan naman ay ganito na din sitwasyon sakaling hindi maiwasan na magpakasal kayo ni Richelle. Kahit hindi pa siya tapos sa pag-aaral, willing ka pa din ba na suportahan siya na ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral kahit sakali man kasal kayo? Thank you po kay Tita Liza Naval. Ayan, salamat po sa tanong niyo po, no, tungkol sa amin ni Langga. Para naman po sa akin, no, kasi it talks about kasal na po, no, married life na po. Para sa akin po, doon tayo focus sa kanyang tanong na willing ba akong suportaan siya if ever na kasal kami sa kanyang pag-aaral. Yes, willing ako. Pero gusto ko talaga na makatapos siya ng pag-aaral, no? Kasi napaka-sacred po ng kasal, di ba? Pag sinasabi natin kasal, talagang dapat buo kayong dalawa, na buo na yung desisyon nyo na humarap sa altar, di ba? Magsumpaan sa harap ng Diyos, sa harap ng tao. Gusto ko talaga na talagang prepared kami, no, or ready kami sa bagay na darating yan. Pero if ever man na darating yun, syempre kung ano mga desisyon nilang talagang suportado pa rin tayo. Pero ang para sa akin, ayaw ko talaga habang nag-aaral siya tapos magpapakasal na kami. Ayaw ko. Kasi nga, we don't rush anything, di ba? Hindi tayo nagmamadali dito. Hindi ito race yung buhay, di ba? Hindi yan paligsahan kung sino matatapos, kung sino ang maikasal ka agad. Para sa akin, hanggat may stable tayo, yung in terms na financial, di ba? In terms na sa health being natin, talagang prepared tayo diyan. And then sa pamilya, di ba? Of course sa pamilya. If ever na kampante na kami na talagang natulungan na talaga namin yung pamilya namin. So in that time, papapasok pa yung pag-usapan tungkol sa kasal. Pero as of now, gusto ko silang mag-focus sa pag-aaral, no? Ayaw ko siyang i-pressure na ganito, ganyan, di ba? Kaya nga minsan iniisip ko, bakit kino-content nila yung tungkol sa kasal-kasal na kaagad, no? Ano bang gusto nila? Yung for satisfaction, di ba, sa sarili nila, para masatisfied sila na talagang kami talaga. Para sa akin po, no, sa ngayon focus tayo sa nangyayari pa, di ba? Sa mga mangyayari pa, and then syempre ibigay niyo din yung tiwala sa amin, no? Kasi kung kami talaga nilangga, talagang i-grant ni Lord yan, di ba? Syempre wag kayong magre-rely sa amin, no? Kasi kami po syempre kami yung humahawak ng aming kapalaran, kami yung gumagawa. Pero yung nag-guide sa amin, di ba? Yung gumagawa na talaga ng destiny is si Lord, di ba? Syempre mag-pray tayo kay Lord na talagang sana kami na in the end, no? Kaya ayun, thank you so much po Ma'am Lisa sa tanong niyo po, and sana po nasagot ko po ng satisfied po kayo sa aking sagot. Thank you po. Kasi last time wala siya. Oo, kasi nasa Bicol ako. Wala si Alpe last time. Nasa So, Bicol. Nakita ko lang yung hindi ko alam kung kaninong tanong ito galing, pero ito po. Ano yung kailangan mong i-improve sa iyo, sa tingin mo, para mas lalong maraming susuporta sa charity vlogs mo?
salamat sa magandang katanungan, napakaganda yan. Siguro kung nakita ko sa akin, sa sitwasyon ko ngayon, nakita ko yung kailangan kong i-approve sa aking pagcha-charity ay yung bigyan ko pa ng oras yung aking pagcha-charity sa abot ng aking makakaya. No? Kung ano man yung kaya kong gawin, no, para mapalawak pang yung aking pagcha-charity. Kasi actually yung pagcha-charity ko ngayon hindi gaano, no, hindi gaano kadalas kasi sa sitwasyon nga, no, sabi nga sa hinaharap natin ngayon medyo yung kailangan natin. Pero ano, isa pa yung sabi ko nga yung pagcha-charity ay hindi naman ano yan, more on financially, no. Tulad nung nakaraan, no, nung pumunta kong 7-Eleven, mayroong isang matandang ano, no, tumawid doon sa kalsada. Hindi na ako nagdalawang isip na ano, na alalayan, tulungan. So sa abot ng ano, bang pagkakita ko sa kanya, yun agad ang pumasok sa kanya. So talagang pinaghihinto ko yung mga sasakyan, makatawid lang siya. So bumalik ako doon sa pinanggalingan ko. So isa na yun. So siguro yun lang ang masasabi ko sa akin, yung ano, yung madagdagan ko pa yung aking charity work sa aking abot ng aking makakaya. So, yun lang po. Sobrang padalis gwapo. Hindi, kasi actually yung yun nga, dagdag ko lang, 'di ba, yung pagcha-charity natin. So, actually yung nare-receive kong sa channel ko po ngayon napakaliit pa, no. So, yun nga, yung charity ko ngayon, yung kung ano yung aking kakayahan sa ngayon, yun lang. Pero pag dumating na medyo gumanda-ganda, mas lalo nating ma-improve yan, no? Kasi nga, siyempre, nakadepende tayo dun sa pumapasok sa ating, ano, kumbaga, revenue. Kung may sobra, siyempre, dun sa ating, ano, so, may share natin yung blessing na mga dumating sa atin. So, yun lang po, siguro ang aking, ano, kasagutan sa mga tanong yan. Sana, yung tanong ko ay okay na po sa mga, ano, sa mga viewers dyan, sa mga nagbigay ng katanungan. So, yun po, salamat. Thank you kay Kuya Alpi. So, syempre ako na yung pipili ng isang tanong para kay Ate Glyza. Nagulat siya. So, ang tanong po ay ito. Sa tingin nyo or sa tingin mo, anong meron kayo na wala sa ibang team? Sa atin, ang meron tayo sa ating team ay syempre yung ano, yung samahang ano, yung samambang ano, hindi plastikan, yung tunay na samahan. Yung samahan na parang magkakapatid, parang kumbaga syempre kami matanda kami sa inyo, 'di ba? Parang mga anak na kayo, mga ganyan. Yung turingan na totoo talagang tao, yung turingan natin, yun ang samahan natin. Yun lang po. Short and concise, di ba? Direct to the point. Kumbaga, ano tayo rito? Kapatid. Pamilya. Samahang pamilya. Kapuso. Ano ba? Na dating kapamilya. Siyempre, mo especially Kalingap. Saan kinapupunta? Kalingap lang pala tayo. Sino na kayo susunod? Wala, may ikot na ho yung camera. May ikot na. Ikot mo pa. Oo, may ikot mo tol. Ayan. Ayan, magpa-advertisement po na. Nakataba ko. Hindi, maraming po salamat sa habang nagpipili pa si Kuya Alpi sa ating mga reactors. Maraming pong salamat sa mga katanungan na hinihanda nyo po para sa gabing to, sa araw na to, sa amin. At kung ano man po yung masabi namin, yan naman po ay taos puso po namin yan, o galing sa puso namin yung mga sinasabi po namin dito o sinasagot sa mga katanungan po ninyo. Ano to, on the spot question. Hindi natin binasa yan. Wala tayong binasa dyan sa hawak ni Dudong na mga katanungan, pero sa dami ng mga tanong dyan, hindi natin kayang sagutin lahat yan sa isang vlog. No? So, ano lang, parang pinipili natin yung pinaka-the best na mga. Flashlight ay pupunta kay. So, yan yung katanungan na to ay, ano, para kay Justin naman. Ay, grabe ba? Ba't ako talaga yung nahuli? Ayan, so sa tingin ninyo, pero para sa sa tingin mo, ano ang weakness ng grupo? If meron man, paano ninyo ito mamamanage considering marami kayong mga basher at mga followers? Weakness ng grupo. Yan. Magaling yan. Talino yan. Justin. Grabe, nag-expect ko na agad ah. Justin. Wait lang, pag-isipan lang natin kung ano yung weaknesses natin. Siguro
wala naman ganun ka weakness yung grupo. Siguro iisa lang, no? Iisa lang yung maaari, no? So, alam natin na lahat tayo may kanya-kanyang pag-iisip, may kanya-kanya tayong takbo ng utak kung paano magdesisyon sa ating mga gagawin, no? Siyempre, lahat tayo tao, nagkakamali. Pero ang sa akin lang dito, kung may weaknesses man yung isa, sana buo pa din tayo. Kumbaga, share nyo yun sa amin, sa atin. Kasi one of the weaknesses ng grupo yung hindi pagiging collaborate sa isa't isa. The collaborations. Kaya, yun, kapag may problema ka, you can share naman. Huwag mong iisipin minsan na nag-iisa ka lang, na ikaw lang yung nag-iisa, na para bang kami sama-sama or sila sama-sama tapos ikaw nag-iisa. Tandaan mo, may grupo ka, andito kami, kasama mo. So, yun nga, the collaboration is the key. Wala akong pinapatungan. Lahat tayo dito. Kasi in general, 'di ba, grupo tayo, no? So, yung mahalaga na yun nga sabi ko, kapag may problema ka or may pagsubok ka, share mo sa amin. Kasi hindi man kami makatulong financially, as long as marunong ka makinig, makatulong kami sa iyo morally. Sa pag-a-advise lang, 'di ba? Oh, that's all. And thank you. Yun. Nanaiyak. Oo. Tawid niya. Sabi kasi Grabe. So, magpapatuloy tayo. Itong tanong to ay nasaan na? Nasaan na yun? Yung tanong na ito. Para sa lahat to na tanong, bro. From Marge Marasigan TV. Para sa lahat sa atin to. Dumating na ba sa punto na napapagod na kayo sa pagcha-charity? Yun. Sino unang sasagot? Ikaw, Dodo. Pag ganyan. Sige ta. Thank you po kay Kuya Marge Marasigan, no, sa tanong niyo po na dumating ba sa point na napapagod tayo sa pagcha-charity. Para naman po sa akin, physically talagang andun sa point na talagang totally drained tayo, 'di ba? Totally tired tayo sa mga ginagawa natin. Lalo na pag sinasabi natin gusto natin maging productive ang araw na ito. So talagang grind na grind, 'di ba? Kahit maka-4 or 3 vlog tayo every day. Para sa akin, physically talagang pagod ako. Pero ang iniisip ko talaga na if ever na isasabay ko yung mind ko na pagod din, 'di ba? So walang magagawa ng mga charity works. Pero para sa akin, hindi naman po nagmamatter diyan na pagod, 'di ba? Pagod kasi nga pinili naman natin ganitong larangan, 'di ba? Yung pag-charity kasi bukal po sa puso, 'di ba? Pwede tayong mag-apply ng any work, 'di ba? Pwede tayong bumalik sa ating mga dating trabaho. Pero yung ganito kasi iba kasi yung charity vlog, 'di ba? Mukhang mukhang vocation, 'di ba? Alam niyo 'yun, yung bokasyon, 'di ba, na pag mukhang calling na sa atin, 'di ba? Kung nung bata ka pa, na-train ka ng mga magulang mo na maging a cheerful giver, 'di ba? Kahit simpleng tulong lang 'yan sa mga matatanda, halimbawa ina-assist mo sa pagtatawid. Doon pa lang talagang ramdam mo na sa puso mo na talagang ito yung calling mo. So since andito ka na, opportunity mo na ito na magkaroon ka ng channel, magkaroon ka ng sapat na budget or financial na makatulong. So syempre, ipagpatuloy natin, di ba? Ipagpatuloy natin kasi bibihira ang magkaroon ng ganitong opportunity na magkaroon ng channel, the same time mga butihing mga sponsors. Pero para sa akin, kahit man pagod po ako mga kalingap, hindi ko po ininda. Alam niyo yun, yung kagaya ni Kuya Val, di ba, na kahit pagod sa araw-araw, pero pag nakikita mo yung mga tinutulungan mo na talagang satisfied, talagang na-appreciate nila, doon pa lang, di ba, panalo ka na or talagang napapawi na yung pagod mo, no? Pero may mga times naman na makapagpahinga, di ba? Pero para sa akin, balance lang, no? Ibabalance lang yung wag lang puro trabaho lang talaga sa pagbablog. So, syempre laan din tayo ng oras para sa sarili natin. So, ayun. Thank you so much. Ganda ng sagot. So yun, sa charity vlogger, so di pa naman ganun kadami yung napatunayan natin, especially hindi naman ako full-time charity vlogger talaga. So parang sideline lang,
At syempre isa din sa nakakadlang natin yun yung financials natin. Di pa ganun, no? Pero sabi ko, yun nga, isang vocational yung pag-charity. At when the time comes na mayroon na tayong sapat na pera or what if gawin natin yung pagiging full-time charity vlogger. So sa ngayon, mapa-off cam man yan or on cam. So gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Yung paggawa natin ng kabutihan is napakaganda nun sa pakiramdam, yung makatulong ka, no? Pero yun nga sinasabi ko sa inyo na tinatanong kasi dyan kung napapagod ba as a charity vlogger. So sa akin, di naman nakakapagod yung makatulong ka. Pero minsan talaga, kapag sobrang dami na, yun, nakakapagod din talaga. At lalo na kung sometimes din nila na-appreciate yung ginagawa mo. Siyempre, charity is not about yung sa kapwa mo, yun din sa family mo din. So, yun nakakalungkot lang. No? Yes, thank you, Justin. Ay, grabe. So, yan, no? Bigyan natin ng malaking halimbawa yung katanungan ni yung pangkalahatang katanungan. Sino yung tanong yan? Marge Marasigan. Kay Marge Marasigan. Maraming salamat po sa napagandang katanungan. Unang-una, no? Si Ruel Umalalag Matubang yan. So, para sa akin, ako yung namulat o nahubog ng paglingap ni Kuya Bal Santos Matubang nung time na bago pa lang ako dito sa Dait. So, naranasan ko rin dito na nakalimutan na namin kumain, no? At lumubog na yung araw, hindi na kami kumain sa kaka-distribute ni Kuya Bal, ng kakaikot ni Kuya Bal. So doon pa lang, no, yung ating naranasan, makikita na natin doon yung kung gaano ka si Kuya Bal, kung paano niya pinapakita o paano niya pinaparanas sa amin yung yung pagiging genuine na charity vlogger. So, speaking of naman, yung pagod, lahat naman tayo napapagod. Lahat tayo nakakaramdam ng pagod. Pero, kung itatatak lang natin sa isip natin na bawat araw mayroon tayong accomplishment na magagawa, no, yung pagod is na yan, parang na lang yan, no, parang mani na lang yung pagod. Hindi mo naramdamin yan. Although napipil o nararamdaman din natin minsan yung pagod. Pagka minsan ginabi na tayo, minsan naubos na lumubog na yung araw, nasa labas pa tayo. Hindi pa tayo nakakauwi. So lahat ng ating ginagawa sa mission natin, sa lahat ng pagtulong, hindi lang natin pwedeng sabihin na yung mangingibabaw yung pagod. Kailangan tayo yung mag-handle ng pagod na nararamdaman natin. So, yun lang, no? At maraming salamat. Thank you po, Kuya Alex Librada. So yan, dagdag ko lang, no, yung about dun sa napakagandang katanungan. So kung nakakaramdam pa tayo ng pagod sa ating bilang charity vlogger, no. So based sa may experience, no, dagdag ko lang. Kasi actually yung pagod, common na yan sa atin. Lahat naman, no. So sa pagod po kasi yan, nakadepende po yan sa kung gaano kalalim yung commitment mo dito bilang isang charity vlogger. Kasi sa isang araw lang na may na-achieve ka dun sa mission mo, yun na po ang pinakamagandang kumbaga yung pagod, sulit po yan. Parang wala kang mararamdaman, no? Yan, so tsaka yung depende sa commitment mo. Ako nga, yung based of my experience, kumbaga dito po sa pagcha-charity vlog, actually sabi ko nga, lagi kong inuuli, nagtatanong sa akin, no? Yung pagcha-charity, wala pa si YouTube, nung since high school, ginagawa na po namin yan. So marami na kami napagdaanan, no? Nag-aambagan lang kami ng mga tropa kasama si Karigan. Kasama po dyan si Nathan, kung tanungin niyo po. So yan, ganun po kalalim yung commitment ko dito, no? Kasi kung gaano kalalim yung commitment mo, yung pagod wala po yan. Basta totoo ka lang po sa ginagawa mo. Kung yung tunay na nasa loob mo bilang as a charity vlogger, hindi man by financially, no? Pwede ring moral support, no? Tulad nung halimbawa, may nakita kang sa daan na pulubi or tulungan mo kahit wala mang camera yan. So yun po siguro ang kumbaga based of my experience, dapat totoo lang tayo sa ating sarili
Kung ano yung sa abot ng ating makakaya, yung ginagawa nating pag-charity, focus lang tayo doon. Basta ang ginagawa natin ay bukal sa loob natin. So, yun lang po ang may dadagdaw based of my experience. Dapat laliman lang natin yung commitment natin para yung pagod na yan, wala po yan pag may na-achieve tayong sa isang araw lang ma-achieve natin yung mission natin, okay na po yan. Thank you lang ng ating natulungan, sapat na yun. Yung hindi tayo nag-aantay ng kapalit, anumang kapalit, basta tuloy lang tayo sa ating ginagawa. Sa paglingap, sa nisimulan ni Kuya Bal, no? Maraming salamat sa Kuya Bal. Yung sinimulan mong paglingap, lumalaganap na, sana mas magtuloy-tuloy pa to. Salamat sa mga sumusuporta. Yun, maraming salamat Kuya Alfie TV. So yun, yung sino yun nagtanong nun? Marge Marasigan, napakaganda yung tanong yun. Oo, nung sa Sorsogon nakaramdam ako ng pagod nung nagpabahay ako kasi nga talagang pupunta pa din sa kabilang beneficiary tapos magpabahay. Pero doon ko na naranasan kay Kuya Bal na kain lang ang pahinga. Grabe, bilib ako doon kay Kuya Bal. Tara, alis tayo, ganun. May pupuntahan tayo. Parang hindi napapagod si Kuya Bal. Kaya parang nagkaroon din ako ng doon. Parang nakakuha ako ng nakapulot ako ng idea nga bakit ganito to si Kuya Bal, parang hindi nagpapahinga. Tapos nung sa Sorsogon ako, nung nagpabahay ako, tapos nung napabahayan ko yung matanda, grabe yung pasasalamat niya. Pag bumisita ako, naiiyak siya. Kaya doon nawawala yung pagod ko pag yung isang beneficiary ba na pinahalagahan mo yung pagtulong. Yun ang experience ko. Maraming salamat po, Kalingap Victor. So, regarding po dyan sa tanong na yan, kay Marge Marasigan TV. Sir, sorry. So, lately kasi, may na-realize ako, ang totoong tao pala, marunong sumugal. Handang sumugal. Katulad na lang, lahat tayo dito na bago tayo pumasok sa pagiging charity vlogger, lahat tayo sumugal. Kuya Alex, Ate Glyza, 'di ba? Alam natin kwento nila. Kuya Alfie, 'di ba? Trabaho nila. Ikaw, Dodong, 'di ba? Magti-teacher. 'Di ba? Sumugal ka para dito dahil sa layunin nating lahat na tumulong. So, yung tanong doon kung napapagod ba tayo? Syempre, napapagod tayo kasi 'di ba? Tao rin naman tayo. So, yun na yun eh. Napapagod tayo. Pero bilang charity vlogger at dito nga natin mahal natin 'tong ginagawa natin, yun lang, maging consistent at syempre kapag napapagod, magpahinga. Yun lang, wag lang magreklamo. At kapag diba, kapag naiyak, umiyak, diba? So ganun, napapagod din, kasi may mga din, insidente or mga na gustuhin naman natin na pagpatuloy ito, pero syempre may mga reason about financial, ganyan, paano natin matutuloy ito, paano natin to, kaya may mga sabay-sabay na problema, diba? Ganun pa man, alam natin lahat na isa lang yung tinatakbuhan natin, kundi si God, diba? Yung present si God, at syempre yung guide niya sa atin. Lahat tayo napapagod, lahat naman ng tao napapagod. Yung nga, kailangan natin magtiwala, maniwala, 'di ba? Kapag may tiyaga, syempre may nilaga. Someday maki-claim din natin yung ginagawa natin ngayon, Ang importante ay magtiwala para pagtiwalaan din tayo ng tao, na suportahan din tayo lalo. 'Di ba? Si Lord na yung bahala sa atin. 'Di ba? Nakakain pa naman tayo. O, di ba? Nananaba pa nga ako. So, ganun. At basta, lang. Laban lang tayo. Lahat naman napapagod. Salamat po. Pass the mic to Ate Glyza. Ako na po. So, ayun po. Siyempre, napapagod po tayo. Lahat naman ng gagawin natin ay nakakapagod din po talaga. Pero, ang isipin po natin, may mga umaasa.
Lalo na sa akin, di ba? Yung sa akin, may mga anak ako. Siyempre umaga pa lang pagsisilbihan ko na yan. Pagdating ng mag-i-edit pa ako, sasama pa ako sa kanya mag-scout. Nakakapagod po talaga itong pagcha-charity. Pero ang isipin po natin, marami tayong matutulungan kaya hindi po tayo pwedeng mapagod. Yun lang po. Kuya Toto. Yan, salamat po kay Sir Marge Marasigan sa napakagandang tanong niya. So, kinakabahan siyempre. Taong baga ako. So yan, alam niyo po mga kalingap, ang pinaghugutan ko dito ng lakas, unang Panginoon, at siyempre, kay Kuya Bal, si Kuya Bal po ay hindi sumuko, hindi napapagod. Napapagod din siyempre, napapagod si Kuya Bal, Kaya, kay Kuya Bal ako kumukuha ng experience. Si Kuya Bal nga, hindi sumusuko, napapagod, hindi sumusuko. Pero ganoon din ako, napapagod ako, pero hindi ako susuko, mga kalingap. Dahil mas mabigat pa yung trabaho ko dati kaysa ngayon. So, tuloy ako, continue ako, kumbaga, try until succeed. Salamat po. Sa word na lang sana. Grabe. Ay pang pa, ay pang mata-mata. Yung mga iba, nasa kalahati pa lang tayo ng mga katanungan na to. O wala pa. Nasa kalahati. Mga kalahati na yata. Grabe yan, talagang intense, no? Sobra. Talagang umiinit. Talaga. Hindi ako nagkape pero umiinit yung pakiramdam ko. Parang lalagnatin ako na yan. Jacket ko kasi. Ito na lang pahabol ko isa sa gusto ko lang itanong din sa atin bawat isa sa atin, di ba? Hindi siya related dito sa mga tanong na ito. So, para sa akin, di ba? Ay, ang tanong na ito is based lang din sa sumagal lang din sa isip ko, di ba? Kasi nga charity vloggers is, di ba, mukhang siya, mukhang ang tawag yan, na misconcept ba or na naturingan na, di ba, na alam niyo yung poverty porn, di ba? Yun ang talagang pinaglalaban nila dito sa atin sa larangan na ito. So, paano natin ipaliwanag sa kanila na yung ginagawa natin is talagang hindi siya poverty porn, di ba? Alam mo yun? Kuya Alex. Grabe diretso. Pa si Justin. So, alam naman natin walang knowledge si Justin Based lang din sa analysis mo regarding or sa explanation mo. Sinasabi nilang poverty porn, yan po ay isa sa bagay na binabato sa atin, sa lahat, hindi lang sa atin, sa lahat ng mga charity vlogger. Madalas na binabato sa atin yung words na ginagamit lang natin yung ating mga beneficiary. So maraming mga ganyan na nakarating sa atin. Pero para sa akin, isa lang ang may papaliwanag ko regarding dyan. Kasi ang sinasabing paggamit o nanggagamit lang tayo ng beneficiary para sa ating content ay mali po yun. Hindi po totoo yun. Kasi ang poverty porn na sinasabi, papasok yan siya pagka ginamit mo lang yung isang beneficiary natin na binaglang natin at hindi natin tinulungan, wala tayong nabago sa kanya, wala tayong nabago sa buhay niya. Pero as long as na mayroon tayong nabago sa kanila, halimbawa katulad ng mga vlog natin na yung mga vlog ni Dudong na napatayuan ng konkretong bahay, so hindi papasok yung sinasabi nilang poverty porn doon kasi binago natin yung buhay nila. Hindi natin sila ginamit para lang sa personal interest natin. Talagang binigay natin yung lahat ng pangangailangan nila. Naibangon natin sila mula doon sa kinalalagyan nila patayo, naitayo natin sila. So, para sa akin, hindi papasok yung mga binabato sa atin. At kailangan lang nating sa bawat matutulungan natin ay mayroon tayong magawa, mayroon tayong maitulong, mayroon tayong mabago, hindi man full na mabago natin yung o maibigay natin yung buong pangangailangan nila. Ang importante, mayroon tayong maipakita na ma-issue na mayroon tayong nagawa sa kanila.
So, yun lang regarding dyan sa tanong na yan. Ayan. So, Sino pa may idea? any idea? or opinion? Sige mo na lang ito. Okay, regarding doon sa poverty porn, no? Hindi po yun totoo kasi binibase ko lang sa experience ko doon sa Sorsogon nung napabahayan ko. Kasi nung binablog ko yun, walang views yun, 500 views lang. Paano magiging poverty porn yun tapos napabahayan ko siya? Diba? Kaya, siyempre binablog namin yun para magkaroon ng sponsor na tumulong. Pero, yung lahat ng yung pera, binigay po namin doon sa pabahay na yun. Kaya wala po sa amin doon kahit 5. So, yun lang yung sagot ko doon sa sa regarding doon sa poverty porn. Ako? Tama yung mga sinabi ng una ni Kuya Alex, no? And kung ano nga ba yung opinion ko or explanation sa poverty porn issue na yan, diba? Wala akong dapat i-explain kasi wala akong dapat sabihin kasi diba? Yun na. Hindi din alam naman natin diba? Na hindi naman ganun o yung hindi natin ginagamit yung tao yung binablog natin sa pansariling interest lang natin. Syempre tinutulungan natin sila and syempre 'di ba transparent pinapakita napakita natin. So yun lang po. Ayun. Wala na? Okay, Toto. Okay, may ka dyan? Idea? Sa part sa akin, tama si Kuya Alex, si Toto Alex. Okay na po yan. Agree ka? Ay, grabe. Okay ka lang, short but direct. Direct talaga. So, ayun siguro, syempre Q&A, no? Featuring Rochelle, official reactors and defenders na mga questions. So, ayun. Thank you so much po, no? Any message kayo sa... Bago ang lahat. So bago ang lahat, bago mag-end, natatandaan niyo po ba itong lugar na to? Comment down below. Yes, ikutin natin. But first, Ito. Ayun. So, but first. So, ito itong suot. ayun. Yun. Diyan nagsisimula. Ito namin to Dito nabuo, at mas lalo pang lumawak. Lumawak at mas lalong tumatag, di ba? Yes. Oo. Dito. Kasi syempre nung tayo pa lang dito, ilan pa lang tayo, di ba? 5, 4. Kasama ko silang 4 tayo, tapos kasama mo si Justin, tapos kasama niya si... Oo, so ayun, no? Pero ngayon talagang mas dumami yung pamilya na ito, no? At ayun, binalikan po namin yung lugar na ito, mga kalingap, at sariwain yung mga alaala, di ba? Yes. Noong nakaraan, yung first pa lang na nagsisimula kami bilang... Kasi dito nabuo yung group, yung Samahang The Rock, di ba? Rock. Roel, Alex, Kim. At dito siguro nagsimula, di ba? Dito bininyagan ng isang viewer. Yes. Oo. Kaya napaka-memorable po sa amin, mga kalingap. Thank you kay Kim dahil siya yung nag-asikaso ng lugar na ito. Ang ganda po. Talagang thank you din po sa maraming salamat sa po sa management may-ari. po ng Maraming salamat. But first coffee. Oo. So ayan, meron pong advertisement si Kuya Alex na pinaghahandaan ngayon. How you endorse, how you promote But First Coffee to nationwide or worldwide? In a whole Dait, Camarines Norte. Dito po sa malapit sa sentro. Ayan. Ito malapit sa sentro. Makahanapin niya saan. Saan sa sentro? Ito po, gusto niyo pong i-try, sa lugar pa lang, talagang marirepress na yung utak mo pag medyo problematic ka. Kasi dito, relax, tahimik, at habang naghihigop ka na mainit na kape, meron silang brewed coffee, mayroon silang tsokolate, mayroon din silang, gusto mo lumamig ang utak mo, mayroon din silang shake, milk tea, cold coffee, hot coffee. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kape na. Tara na, kape na. But first Dito rin na after na sinusundo si Rachel, dito rin napunta si Dodong. Oo, dito na edit. So dito naalala natin yung Yung pagkuha ng pambis makopa dyan na ni Dodong. binato ng chinela. May-ari. yung mangga dyan na
maabot lang natin tapos pagdaan natin wala na. Abot yun pa yung pangarap. So, So, yan, maraming mga memories. dito na buo. Kung ano man yung tayo ngayon, dito nagsimula yun. Yung mag-sharing tayo ng mga, At isa pa, ano, di ba? Hindi ko maalala ko pala. Dito, dinala ni Kim yung kanyang Lancer. Uy, Lancer! Naalala mo pa yun? Payat pa ako nun. Ayan, so maraming salamat po no, sa napakaganda yung mga katanungan. Maraming salamat po. Hindi man namin lahat o maisa-isang sagutin yung inyong mga tanong, napakaraming tanong. May next time pa. At least lahat kami ay nagbigay ng sarili-sarili naming sagot sa inyong mga katanungan. So kung kung gusto niyo pa pong ma-accommodate pa yung inyong mga katanungan, marami pa naman pong susunod na ganitong samahan, no? Continuous naman ito. So pwede rin tayong pwede pa rin kaming pumili doon aside kay Dudong na maglaan ng mga katanungan po ninyo, no? Yung mga lumang mga dati yung tanong. Pwede rin po tayo mamili doon ulit sa susunod po nating session. At asahan po ninyo na every session ay mas lalo pa po namin i-improve at marami pa na dapat kaabangan. Maganda tong talagang ganito, no? Kasi 'di ba, mas hindi lang siya nasasagot natin kundi parang nagpapalitan tayo ng mga opinions and ideas na pwede nating magamit. At saka itong ganitong gawain. Dito natin napulot natin yung mga isa rin to sa magpapatibay ng ating samahan. Ito parang magiging pundasyon ng ating samahan, Isang matatag para hindi tayo basta-basta matinag sa mga negatibong bagay na bumabato sa atin. Ganun. At kung dumating man yung punto, kasi 'di ba, sakali man mag-iba tayo ng career o sa buhay, kasi lalo at di pa naman tayo matatanda, 'di ba Kuya Alex? 'Di ba? Ay, sorry po. 'Di ba? Kasi may mga ganyan naman, 'di ba? yung memories natin na ay dumating tayo sa ganito, pero still kung mag-iba man yung career o estado natin sa buhay, kung dumating man 'yon, importante doon is naging matibay na yung samahan natin as a family, 'di ba? And friends. Yeah. Maraming po salamat. Alright, salamat po mga kalingap, and ayan, hanggang sa muli po, no? Na session na ito. Ay, grabe. See you next round. So ano kayong tawag natin dito? Hindi ko rin alam, pero tanungin natin yung viewers natin. From time to time, diba? Baka makaisip tayo. Ng mga viewers natin. Oo, anong pwede itawag sa ganitong usapan, di ba? Kasi hindi lang siya open forum eh. Kung marami, di ba? Mukhang syempre kumuha din tayo ng mga questions galing sa ating viewers, sa ating mga reactors. And syempre nagpapalitan tayo ng mga opinion, di ba? Kaya ayun mga kalingap, salamat po sa inyong lahat, and abangan niyo po ulit ang ating next na ganitong session or pag-uusap, di ba? Pag-uusap. Thank you po mga kalingap, and hanggang sa muli po, magbabalik po muli ang Going Bulit! Gumala yung nagsabi. Nasaan yung nagsabi nun? Biglang going bulit. Thank you, bye-bye. Please like, share, and comment po. Maraming salamat. Support po natin mga kalingap, John Rivera Official. Subscribe po. Ayan, subscribe. Liza Barona Official. Ayan, VG Scheme Official. Thank you so much po. Ayan. Kalingap Victor. Alpi TV. Grabe. Hi Butterfly. Alex Librado Vlogs. Justin Aguirre Vlogs. Rolf Malalag. And syempre sa ating ibang kasamahan, si Kuya Reagan, umuwi pa, no, sa Sorsogon. And si Langga Rachel, nasa work pa po mga kalingap. Rachel Morales Vlogs. At sino pa? Kanina pa, we. Kalingap Awi, no? John Lindon Official. Support po. And most especially, Kuya Val Santos Matubang, Ated na Vlogs, Kalingap Rab, Kalingap Dan, Kuya Brox. At sa lahat-lahat na po mga kalingap. Yes, all in all. Thank you and God bless us all. Paalam. Please like, share, and comment. Bye-bye. Bye-bye.